Kaugnay ng paratang ni Senator Amy Marcos laban sa Pangulo at First Family, kunan natin ng reaksyon ang political analyst at columnist na si Dr. Antonio Contreras. Magandang hapon po, Dr. Contreras, at welcome po sa Arangkada Balita. Magandang gabi po. Maraming salamat for having me. Okay, Dr. Contreras, mabigat po ang mga paratang ni Senator Amy laban sa kapatid niyang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at pamilya nito. Ano po kaya sa tingin ninyo ang motibo ng senadora para paratangan niya ang kapatid sa harap ng libo-libong dumalo sa INC rally? Alam mo, sa kulturang Pilipino, kapag tayo may away sa pamilya, nag-aaway tayo. Pero pagdating sa public, we don't wash ang yung ating mga dirty na labahin sa public. So, medyo nakakagulat ito at nakalulungkot. Something must have pushed the senator to do this, and it's an act of desperation. Yung paglaglag niya sa kapatid niya ay talagang sa tingin ko ay nakalulungkot. Now, as to whether it's true or not, maraming mga argumento na nagsasabi na yung iba nagsasabi na alam naman na natin yan, pinag-uusapan na yun nung panahon ng eleksyon, nabato na yan, ibig sabihin niya na-consider na yan at siya pa rin ang ibinoto ng tao. At may mga nagsasabi naman na objectively, scientifically, si Pangulong Marcos ay napabalitang noong 1983 nagkaroon siya ng operasyon na kung saan dinonate niya ang kanyang kidney sa kanyang tatay. And so alam naman natin scientifically na kapag isa lang ang kidney mo, mahirap na mag-cocaine. Ginugol ko ngayon, ChatGPT ko yan, talaga namang mahirap kung papaniwalaan natin si Senator Marcos na mula pa nung 1980, mula nung bata pa si President Marcos nagdodroga na at hindi naman siya kundi cocaine. Ay dapat ngayon ay nakita-kita na yan sa katawan niya. So may mga ganung klase ng analysis. But whatever it is, ang tanong bakit ngayon lang? Bakit ngayon siya nagsalita? Bakit timing na ngayon? Tuloy ang mga iba nagsasabi na talagang itinapo na ni Senator Marcos kung ano man yung gauli-uling hibla ng pakikipag-ugnay niya na maganda sa kapatid niya. Na para bagang ginagawa niya to para tulungan talagang bumagsak ang kanyang mapadali ang pagbagsak ng kanyang kapatid at para ang kanyang kakaping si Sara Duterte ang maging presidente. Yun ang naglalaro sa isipan ng mga tao. And to us Filipinos, yung wasakin mo ang kapatid mo para yung ambisyon politikal ay masunod ay isang something that doesn't look good. So tuloy yung mga tao, kahit yung mga hindi gusto si Pangulong Marcos, siya tuloy ang underdog, siya tuloy ang nagkakaroon ng simpatya. Yun nga Dr. Contreras, maganda yung sinabi mo nga na pati mga dating critics ni Pangulong Ferdinand Marcos parang in a way parang naaawa Kasi tama yung sinabi mo bakit ngayon lang sinabi? Kasi kung matatanda mo Dr. Contreras and partner, noong 2022 kainitan ng campaign para sa presidential elections, yan na yung sinasabi ng mga liberals or ng mga pink na gumagamit daw ng droga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero ngayon, nung si Senator Amy Marcos na yung nagsabi, pag binasa mo yung mga dating critics niya, parang in a way, parang hindi naman nila pinagtatanggol, no? Pero parang nag-iba yung ano nila parang... At saka ito nga yung sinasabi ko. Yung alam mo na, at saka ganito pa, alam mo pala na gano'n ang kapatid mo, ba't mo pinangampanya pa? Diba? Ba't mo ba sinuporta noong 2022? At ang isang nakalulungkot din dito at sa akin is something that you should think of. Yung, di ba inamin ni Senator Marcos na nung 2016 ba yun o kung kailan ba yun, na kinausap niya si Pangulong Duterte kasi nasa listahan di umano ni Pangulong Duterte si Pangulong Marcos sa drug list. At kinausap pa niya si Pangulong Duterte na kung pwede unahin na yung mga drug pusher at wag na muna ang drug user, na para bagang pinakiusap niya na spare ang kapatid niya. Which is an admission that indeed napaka-negotiable nung listahan na yon. Na ibig sabihin may kinilingan. So yung mga ordinaryong mamamayan, papatayin, babarilin. Pero ngayon, dahil siya ay nakiusap, na-spare yung kapatid niya. So she was complicit in so many ways. Senator Marcos admitted to the entire country that she was complicit. Number one, if it were true,
ang ginawa niya, kinonsinti niya ang kapatid niya. Pinatakbo niya pa maging presidente. Pangalawa, kinukonsinti niya para maligtas sa wrath ng war on drugs ni Pangulong Duterte. So, it is something that what gave. No, when it was convenient for her to have political influence, she allowed it to happen, and she even negotiated that her brother should be given a free pass by the former president. And now that it is convenient to her politically to side with Sara Duterte, gagawin niya yan. So it doesn't look good. And Dr. I think in the attempt of Senator Marcos to bring down her brother, she damaged herself. Kaya nga, and Dr. Contreras, kung yung tama yung sinabi niya partner, di ba, na parang marami nagsabi na desperate move to. Di ba, nandiyan pa nga lumabas pa yung video ni Zaldico last week. Then, kung matandaan, if we move further back, meron pa naalala nyo yung Pulveron video na masyado nilang hinipe. Then it turns out na sabi, AI pala. So anong masasabi nyo? Tingin nyo may tinatago pa ba sila na pwede pa nilang ilabas na baraha? Actually, sa totoo lang, wala namang nagulat na diyan sa drug issue na yan kasi napag-usapan na ngayon nung panahon pa ng eleksyon. And of course, tama yung ang interesting dito, ang nagiging parang nagiging biktima dito, naawa ang mga tao ay kay President Marcos. Na parang it's no longer an issue, so what if he is using drugs? Right? Parang naging gano'n na nga eh. Actually, it became, it's very, very confusing, ano? Kasi, I mean, bigla ka na lang ngayon, so what if he's using drugs? Of course, it's bad. I mean, di ba? Yeah, but it's also... parang it's something na, at saka maraming mga tao ngayon na lumalabas sa mga, yung kanilang hypocrisy, nakikriticize, kasi ito naman yung mga tao na dati galit sa war on drugs, ngayon naman tinitira si Bongbong gumagamit ng drugs. Akala ko ba pinaglalaban yung karapatan ng mga drug user na hindi dapat ginaganon. But anyway, napakahiwaga talaga na nangyayari ngayon. Yeah, but also I think as you said, I agree this issue is ang tagal-tagal na po nitong issue na to, no? Hindi naman bago. Ang problema nanggaling kasi sa kapatid. Siguro yung pinanggalingan ng issue na ito. At kung paano niya sinabi sa harap ng libo-libong tao with feelings and all that. Alam mo 'yon. Alam mo ang interesting dito, the subtext of what happened. Kung alalahanin natin yung krisis ng pamilya na nabuyang-yang sa buong mundo. Alalahanin natin, it was a platform provided by the Iglesia ni Cristo. Di ba kung tatanda natin, in the recent past, nagkaroon din ng issue ang pamilya ng mga manalo, right? So, may ganung klase ng subtext na siyempre may sense of parang hindi magandang tingnan sa optics na parang nire-remind yung nangyari nung parang may parallelism. But I think what is strange here is this. Ang akala siguro ni Senator Marcos, papaniwalaan siya ng tao. Dahil sa sinabi niya kapatid siya. It backfired. It backfired big time on her. Kaya nga po eh. And also, I am also concerned, have we heard from the Iglesia ni Cristo? Anong stand nila sa issue na ito? Alam ba meron nila? I was waiting. Niya? Oo, alam ba niya nasasabihin? And ngayon nasabi niya, wala ba nang silang third day. comment? I mean, the silence is definite. I have a feeling that Iglesia ni Cristo didn't know about that, the content. Because had they known, I don't think they will allow it. Meron nga mga nagsasabi, kaya nga daw pinutol na ng Iglesia ni Cristo yung rally nila eh. Hindi na tinuloy ng day 3 kasi nangyari na it's going nowhere and it's going to happen. At para bagang nakascript na parang ayaw nila magamit sila. Kasi ang kanilang plataforma is transparency and accountability in relation to flood control corruption, 'di ba? 'Yun ang issue. So may mga pinagsalita sila na hindi na 'yun ang ito nga si Senator Marcos may na parang lihis. Lihis na doon sa gustong gawin ng kasi 'di ba mismong yung mga leadership ng iglesia nagsabi na ayaw nila ng yung message ay pabagsakin ang gobyerno. Ayaw nila ng resignation, ayaw nila ng coup. Di ba nilinaw nila yan? But that is exactly what the subtext of Senator Marcos's speech, to basically undermine the leadership of the president. It could even be considered to be a soft way of inciting to sedition. Di ba? It's a very subversive statement.
Anong objective mo para tawagin mong drug addict ang kapatid mo na presidente, kundi pabagsakin ng gobyerno niya na contradictory dun sa intensyon ng rally ayon sa formal statement ng Iglesia ni Cristo. But do you think the Iglesia should have at least come out with a statement po, or okay na muna na ganito, tahimik muna at pag-aralan natin itong sinabi niya, siguro na-shock rin sila, no? Or hindi rin natin alam at na-cut nga yung 3-day rally, naging 2 days na lang. Baka sa ngayon nag-iisip pa sila kung anong sasabihin. Sinabi naman nila kanila yan na parang I heard na they're coming up with a statement once they're ready. I think and that means that nagulat din sila kasi kung 'di ba siguro hindi pa nila alam kung ano yung tamang sasabihin. And Dr. Contreras, no, tingin nyo sa ginawang ito na panibago ni Senator Amy Marcos, basically parang sinunog na niya yung tulay niya papunta sa north. Kasi kung matatandaan, di ba, hindi siya nagreklamo nung sinabing itatapon yung bangkay ng kanyang ama nung sinabi, di ba? Dati parang baliwala lang sa kanya. Tapos ito, siya pa yung nag-akusa sa sarili niyang kapatid. Tingin mo, anong magiging reaction po kaya dyan up north dito kay Senator Amy Marcos? I think she's no longer qualified for re-election. Kasi di ba second term niya na to. Matagal pa naman siyang senador, 5 taon pa. So she can still be there, but as to whether she's credible, her legitimacy, it will take a long time for her to repair that. She has damaged herself to the eye, not only to the Ilocanos, mind you, but to people who value family. Di ba? Yun yung no sa atin nag-aaway tayo, siguro may mga pamilya nag-aaway tayo. Para pagdating sa labas, we provide, we don't fight in public. Actually, I'm from Ilocos, and I see all these posts na yung dating kahit na yung mga iba niyang supporter, nag-iba rin Yung parang masama ang loob. Sabi nila, di naman namin talaga sinuport dati, pero ngayon na ito ang nangyari, lalo na tuloy sila kumampi sa Pangulo. Kasi nga dahil sa nangyari. It backfired. If the purpose of Senator Marcos was to convert people, she failed. Ito po, ito She converted in a the other way. Yung mga dating mga hindi naman gusto si President Marcos, tuloy ngayon nagkakasimpatiya na. Yun na nga. Ito po, Dr. Coneso, may iba lang tayo. Ihahabol ko lang tong tanong na to. Ano po yung naging reaction nyo nung lumabas itong mga video po ni Zaldico, na 3 video pa ito, na nagsimulang lumabas last week? Ano po masabi nyo dito, tsaka yung timing nagpaglabas po ng mga video? Yung timing lang, importante na talaga namang alam natin na ito ay time for maybe it's not the Iglesia rally, maybe it's the other rally that he wanted to prep. Kasi di ba may 2 klaseng rally, may rally yung Iglesia, meron ding rally yung UPI. Pero di ba plinay din naman yung kanyang tape doon sa Iglesia. I think that's one. The other one is, ang naging sa akin klaro is, again, this is an example of a mishandled messaging. Sabi ko nga sa mga kaibigan ko, it just took one luggage with a price tag to destroy his credibility. Kasi di ba yung issue na may nakitang maleta, kasi maleta ang ipapakita mo, ano naman ang probative value ng maleta na nakahilera doon? Oo nga po. Unlike doon sa pinakita nila Alcantara at saka ni Bryce Hernandez, di ba, ng pera na binibilang mo talaga doon sa mesa, di ba? Pinakita nila Bryce. Dito, maleta ni walang lamang pera, hindi mo alam. At saka ang isa pang doon, yung isang maleta na mayroong price tag ng isang maletang on sale ngayon sa SM. So, it's basically, it's that alone. So parang hindi pinag-isipan. Parang talagang parang it's another act of desperation. Oo nga po. And there are many holes to the story. Now Senator Lacson has come out with a finding na totoo naman talaga nagkaroon ng ganung klase ng bigayan, pero mukhang hindi si President Marcos ang involved, kundi allegedly minister president lang siya ng 2 former official na ngayon ay nag-resign na. Nako, sige, maraming salamat po, Dr. Contreras. Salamat po sa binigay niyong oras dito sa Arangkada Balita. Sorry, ubos na rin. Wala na tayo masyadong oras. Again, maraming salamat po, sir. Magandang gabi po. Magandang gabi. Pabuhay Thank you po. for having me.